Magandang araw sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Muli po mga kaibigan, narito na po ang pagpapatuloy at huling yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Marites dito sa ating dulang. Love and Memories. Dahil iniwanan ako ni Inay at lumaya si Joyce, napakalasing ako. Uminom ako ng alak para mabawasan ang sama ng loob ko. Pero dinalaw ako ni Danny at may nangyari sa aming dalawa. At si Joyce sumama sa kaibigan niyang si RJ. At sa pagdaan ng araw, nagkaibigan sila at may nangyari rin sa kanilang dalawa. Kaya hinanap niya ang lola niya para tulungan siya na makipag-usap sa akin. Malapit na ako mga anak. Mabuti na lang at nagpakita na si Joyce sa lola niya. Nag-asawa siya tuloy ng maaga dahil sa ginawa ko sa kanya. Salamat rin, hindi siya niloko ng lalaking yon. Malapit na rin silang magpakasal dahil buntis na rin si Joyce. Papaano kaya kung makita niya akong buntis din? Hindi kaya mawala ang respeto sa akin ng aking anak? Sa bagay, hindi rin siguro magagalit si Joyce dahil tinupad ni Danny ang pangako nila na pakakasalan niya ako at hindi niya ako pababayaan. Masaya na ako sa piling niya. Sana di na magpapakita ang ama ni Joyce para hindi na ako magka-problema. Ha? May kumakatok. Umuwi na yata si Danny. Pero wala pang araw ng sahod. Ano kayang nangyari? Mabuti pa, bubuksan ko ang pinto. Sino ba? Ha? Joyce? Ikaw na ba yan, anak? Salamat at dinalaw mo ako. Alika, anak. Pasok ka para makapag-usap tayong dalawa. Alika, anak. Salamat po, Mami. Akala ko magagalit pa kayo sa akin. Di kayo, wala po ba kayong kasama dito? Mayroon, anak. Mabuti pa. Maupo muna tayo. Marami akong ikwekwento sa'yo. Sige po, Mami. Pero tatawagin ko muna si RJ para makilala ninyo ang lalaking mapapangasawa ko. Sana makadalo po kayo sa aming kasal. Buti naman at dinalaw mo ako, Marites. Medyo may lagnat ako, kaya nakahiga pa ako. Inay, baka kung ano na yan. Gusto niyo dalhin ko kayo sa doktor para ma-check up kayo? Huwag na, anak. Alam ko na pagod lang ito dahil naglinis ako dyan sa paligid ng bakuran eh. Nainitan lang siguro ako. Pero uminom na ba kayo ng gamot? Kung gusto niyo, kunin ko para makainom kayo. Huwag na, anak. Dahil pinainom na ako ng pinsan mo bago siya umalis. At ang tiyahin mo naman ay namalingke. Baka mamaya pa darating yon. Nay, sana umuwi na kayo doon para maalagaan ko kayo. At hindi ako mag-aalala sa inyong kalagayan tulad ngayon, ho. May lagnat pa kayo. Tahimik na ang buhay ko dito. At saka may asawa ka na. Kaya nakakahiya kung pipilisan pa ako sa inyo. At saka malapit ka na rin mga anak di doble ang alagaan mo. Sige po, Inay, ha. Dalawin ko kayo dito lagi para alam ko po kung ano ang mga kailangan ninyo. Huwag na, anak. Malapit ka ng mga anak.
Baka manganak ka pa nang wala sa oras dahil sa pagpunta mo rito. Mapapagod ka lang. Kaya ako na lang ang pupunta doon sa bahay mo. Kasama ko si Joyce. I'm so blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life complete. Oh, mukhang masaya ka ngayon ha, Marites. Ano bang meron? Alam mo, Danny, nagkaayos na kami ng anak ko. At alam mo, napaaga siyang pag-aasawa dahil hindi niya alam kung saan siya pupunta. Pero hindi siya niloko dahil magpapakasal na sila sa susunod na buwan. Magandang balita yan para wala ka ng problema sa paghanap mo sa iyo, anak. Baka naman pwede nating dalawin para makilala ko siya. Sige, dahil dadalo tayo sa araw ng kasal nila. At tamang-tama, wala kang pasok sa trabaho, hindi ba? Basta sabihin mo lang at kukuha ako ng bakasyon ko sa trabaho. Kailangan kong dumalo para hindi sabihin ng anak mo na wala akong pakisama sa mahalagang araw ng buhay niya. Salamat, Danny. Talagang hindi ako nagkamali ng lalaking pinaktiwalaan ko. Maunawain at mabait pa. Ako naman, baka binobola mo lang ako niyan para sumama ako, no? Hindi ako ganun, mahal. Kaya maniwala ka sa akin. Talagang totoo ang sinabi ko sa'yo. May pakisama ka sa aking pamilya. Tapos na nating ihanda ang mga kailangang dokumento sa ating kasal at ang lugar na pagkakainan ng mga bisita natin. Oo. Mabuti naman para wala na tayong problema sa ating gaganaping pagpapakasal at makakapagpahinga na rin tayo. Wala tayong ibang gagawin kundi hintayin na lang ang araw ng ating pagpapakasal. At lahat naman ng gusto nating maging ninong at ninang na imbitahan na natin ang mga kamag-anak mo, mga kamag-anak ko rin, ay naimbitahan ko na. Lalong-lalo na si Lola at ang mami ko. Nakausap ko na rin. Wala na rin problema sa kanila. Nagkaayos na rin kami ni mami. Mabuti na lamang. At wala nang problema. Di na nagagalit sa akin si mami. At alam mo, masayang-masaya na ako. Ngayon ay natupad na ang aking pangarap. Kahit na maaga akong magpapakasal sa iyo. At ikaw, natagpuan kita na talagang tunay na nagmamahal sa akin. Kaya mahal na mahal din kita, RJ. Siguro naman wala ka ng problema sa anak mo dahil pinuntahan ka na niya sa bahay at pinatawad ka na. Opo, inay. Humingi ako ng tawad sa kanya dahil sa maling ginawa ko. Alam ko naman na matino si Joyce. Pero natakot lang po ako nun Baka dukohin din siya na katulad ko. Huwag mo nang sabihin yan. Tapos na ang nangyari. At ngayon ay may iba na siyang buhay. Magkakaroon na rin siya ng anak at asawa. Buti sa kanya, inay. Hindi siya iniwanan, kahit nabuntis na siya. Maswerte ang anak mo. Dahil nakatagpo siya ng tunay na nagmamahal sa kanya. At sa tingin ko kay RJ ay isang responsable at mabait na tao. Di gaya ni Bert. Pinabayaan niya ako. Mula nang nabuntis niya ako, hindi ko na nakita kahit anino niya. Bakit hindi nagsabi
kung ano ang nangyari sa kanya para hindi ko siya isumpa. Anong malay mo? Baka naman kinidnap ng masasamang tao at ikinulong. Kaya hindi mo siya nakita. Kaya wag mo siyang husgahan hanggat hindi mo napapatunayan na may kasalanan siya kung bakit nagawa niya sa'yo ang panluloko na sinasabi mo. Ay naku, inay. Kahit anong sabihin ninyo, hindi ko na paniniwalaan. Bahala na siya sa buhay niya. Tutal, may nagmamahal na sa akin ngayon nang higit pa sa ipinakitang pagmamahal sa akin. Pupunta muna ako sa bayan para bumili ng mga kailangan namin. Hindi rin makapunta ang kapatid ko dahil inatake ng asma. Maghintay na lang ako dito ng tricycle para may sasakyan ako papuntang bayan. Aling Mitring, saan mo ba kayo pupunta? Pwede ba kayong maistorbo sandali? Teka. Kung hindi ako nagkakamali ikaw si Boy? Ang nobyo ni Marites noon? Bakit ngayon ka lang nagpakita dito? Mahabang kwento po ang nangyari, Aling Mitring. Pero kailangan ko pong makausap si Marites para maipaliwanag ko sa kanya ang totoong nangyari sa akin. Ganun ba? O sige, ikaw ang bahala. Sa kanya mo na sabihin ang tunay na dahilan kung bakit hindi ka nagpakita sa kanya ng ilang taon. Sana nga po ay maunawaan ako ni Marites dahil hindi ko po siya niloko. May masama lang nangyari sa akin noon. Ganun ba? Oo. Dapat lang na magpaliwanag ka. Pero hindi na kayo pwedeng magkabalikan pa. Ang tagal niyang naghintay sa'yo hanggang maging dalagitan ng inyong anak. Anong ibig ninyong sabihin? May asawa na ba si Marites? Ganun ho ba, Aling Mitring? Bakit hindi ka nakapaghintay sa akin, Marites? Marupok kang babae. Hindi mo lang alam na nagtis ako sa hirap. Sa pinanggalingan ko. Napakalupit ang aking kapalaran. Bigo ako na makasama kang muli. Bigo akong makasamang muli ang babaeng mahal ko. Ang akala ko ba, ako lang ang pinaglaanan mo ng pag-ibig mo. Pero bakit mo ginawa sa akin ito? Dapat kong kausapin si Marites tungkol sa aming anak. Gusto kong makilala niya ako para hindi magtanim ng galit sa akin ang anak naming dalawa ni Marites. Siya lang ang aasahan ko na magmamahal sa akin. At pupuluan ko ang aking pagkukulang sa kanya. At sana
tanggapin niya ako bilang kanyang ama. Sana. More than I could. Babe, letting go deeply hurts. Is this goodbye? I hate to say. Be back in his arms. Forget me. Alam mo, Marites, nakita ko si Bert at gusto ka raw niyang makausap para ipaliwanag kung ano ang nangyari sa kanya. Ano? Hindi ba ninyo sinabi sa kanya, inay, na may asawa na ako? Sana'y hindi kami guguluhin ni Danny. Hindi naman siguro. Nalungkot nga lang nang malaman niyang may asawa ka na. Pero sinabi ko na hindi ka niya masisisi. Dahil hindi niya sinabi kung bakit matagal siyang hindi nagpakita sa'yo at hindi Inay, ka agad bumalik sa'yo. wala na akong magagawa para magkabalikan pa kaming dalawa. Huli na ang lahat. Kasal na kami ni Danny. At wala na rin akong nararamdaman na pagmamahal sa kanya. Sabihin mo sa kanya yan at pakinggan mo ang kanyang paliwanag para wala siyang masabi. At ang habol lang naman niya, ang kanyang anak. Gusto niyang makilala siya bilang ama. Kung sa bagay na yan, inay, pagbibigyan ko. Pero si Joyce pa rin ang may desisyon yan. Kung hindi siya nagtampo o nagalit sa kanyang ama. Kung maunawaan ni Joyce ang dahilan niya. Kung bakit hindi siya nagpakita sa amin ng matagal na panahon. Sabihin mo sa anak mo na gustong makipagkita ang kanyang ama. At di pwede na bawalan mo si Bert para kausapin ang iyong anak. Yun na lang siguro ang magagawa niya, inay. Dahil hindi na pwedeng makipagbalikan ako sa kanya. Hindi na pwede. Dahil may asawa na ako. I'll be with you for the rest of my life. From the bottom of my heart I will. I'll always be with you. Oh, may kumakatok. Baka si Danny na yan. Bubuksan ko kaagad ang pinto. Kumusta ka na, Marites? Ha? Bert? Bakit ka nagpunta dito? Ano pang kailangan mo? Tahimik na ang buhay ko. Kaya pwede ba? Huwag mo na akong guluhin. Tapos na tayo. Bakit hindi mo ako binigyan ng pagkakataon para magpaliwanag? Bakit mo ako kinalimutan kaagad? Niloko mo ako, Bert. Alam mo kung gaano kita kamahal. Pero anong ginawa mo? Nagbuntis pa ako sa anak ko. Nasaan ka? Balita ko, may pamilya ka na. Tinalikuran mo ang iyong pananagutan sa Hindi akin. totoo yan. Wala akong pamilya. Ang totoo, tinago ko sa'yo ang tunay ng nangyari sa akin. Nabilang ko ako, Marites. Ano? Nabilang mo ka? Sa anong kasalanan? Pinagtanggol ko ang amo. At tinangka siyang patayin. Pero, inunahan mo sila. Ginawang lahat ng amo ko para ma-absoluto ako. Pero, hindi naman nagtagal eh. Namatay na siya. Kaya tiniis ko ang mabilang ko. At kalalabas ko lang nung nag-graduate ang ating anak sa high school. Gustong-gusto kong yakapin ang ating anak noon. Pero umalis kayo kagad. Mami, totoo bang lahat ang narinig ko? Sila ang tunay kong ama? Oo, wala. Joyce, ako nga. Salamat at nakita na kita at nayakap.
Daddy! Daddy! Anak, Buhay pa pala kayo. Akala ko patay na kayo. hindi anak. Sana naman ay makasama kita. Dahil hindi na pwede makasama ang mami mo. Opo naman, Daddy. At tamang-tama ang dating ninyo. Makakadalo po kayo sa aking kasal. Salamat, Daddy. Sa wakas, ay nakita at makakasama ko pa kayo. Daddy. Dahil laging ako sa'yo'y Hindi natin maiwasan na magmahal na lang bigla. Hindi ko inaasahan na magpapakita pa si Bert sa amin. Nalungkot siya nung nalaman niyang may asawa na ako. Pero masaya na rin dahil sa aming anak na si Joyce. Dahil naunawaan ni Joyce ang mga dahilan kung bakit itinago namin sa kanya na buhay pa ang kanyang ama at hindi rin mawala ang respeto ng anak ko sa akin. Hanggang dito na lamang, nagpapasalamat, Marites. At dyan na po nagtatapos, mga kaibigan, ang liham kasaysayan na ipinadala ni Marites. At naway kinapulutan ninyo ng aral sa buhay ang kanyang ipinadalang kasaysayan. Hanggang sa muli, mga kaibigan, muli po ninyong abangan ang mga bago naming isasadula na ipapadala dito pa rin sa ating dulang Love and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert de Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, Jun Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert de Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Love and Memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.